Jay Remulla, etong sinabi ni ASEC Nico Clavano, March 13th. May tinatawag po na competent judicial authority kung saan siya mismo ang mag-test na yung buong proseso po na dinaanan ng arrest ay tama. Ito po ay hawak-hawak ko po yung ating rule, Article 59, na kailangan dalhin yung person arrested sa competent judicial authority. So yun po yung naging papel, kami po yung nagsilbing competent judicial authority. So yun talaga. Ang linaw nung sinabi niya. Kasi nga, dahil kailangan, tingnan niyo to first, they acknowledge Article 59. They acknowledge Article 59 na sinasabing kailangan iharap sa korte yung akusado bago siya ma-extradite. Aminado sila. Bakit? Ito sinasabi nito ni itong taon to, itong Yusek na to, sinasabi niyang, kami nga yung tumayong pinakakorte na doon. Kami na yung tumayong pinakakorte bilang doon sa Article 59 na yon. Kami na yon, DOJ. Hindi ko maintindihan kung saan kaya graduate ito, no? Saan kaya graduate na law school itong si Tutoy na to, no? Yung naging role namin, yung naging competent judicial authority. I'm sure that that was meant in a figurative manner, ma'am. Tapos sinagot pa. Mantakin mo Ang linaw na noon, sinabi niya, kami na ang tumatayong figurative na tapos biglang sasabihin nito, ano lang po yun, joke lang po yun. Diba, isipin mo, alinaw na sinabi ni Tutoy, tapos biglang sasalbayin siya nung boss niya, na hindi, ano lang po yun, figure of speech lang yun. Yun talaga yung naging role namin, yung naging competent judicial authority. Yun ang role nila, competent judicial authority. I'm sure that that was meant in a figurative manner, ma'am. Ito naman si figurative manner. Sabi niya, wala yun. Wala yun, ano lang yun, joke lang yun, ano lang yun, parang wala lang, gusto lang sabihin ni Clavano. Ang labo mo, Brad. Ang labo mo. Ang labo mo talaga. It's not meant literally. It's not meant literally. Anak ka ng wewe. Anak ka ng daldal nyo kasi. Yan ang problema sa inyo, lahat kayo madaldal. Actually po, the article... Ayan inulit niya pa to 9, yung section 2. Ayan It's not meant literally. Ito, pakinggan nyo Kinote niya pa, Article 59, Section 2. Ito. Actually po, the Article 59, yung Section 2, tama po yung binanggit niyo po, na kailangan promptly na dalhin yung arrest sa competent judicial authority. Yeah. Doon po tayo nagtatalo, yung competent judicial authority. Ngayon po, sa pag-interpret ng rule na yan, kailangan din natin maging practical. Dahil po, kung yung competent judicial authority ay may responsibility na mag-attest dun sa lahat nangyari sa warrant, sa pag-serve ng warrant of arrest, kailangan po talaga na yung tao na yun ay nandun buong time, diba? I mean, na witness niya talaga yung from start to finish. Pag ito imagine niyo, inamin niya na tama yung Article 59. Ngayon kasi mali na sa kanila Ngayon iba na yung sa kanila, iba na yung rason nila. Ano na rason nila ngayon? Hindi na applicable ang Article 59. Bakit? Kasi we are no longer part of the ICC. But before, ito ang mga sagot nila. Before, ang sagot nila, doon sa Article 59, Section 2, kami na yung parang judicial doon, kami na yung court. Kasi nga, practical, hindi naman pwedeng umistambay doon yung judge. Kasi nga doon sa whole process, hindi siya pwedeng kumuha ng judge at ilagay doon at tingnan niya yung mga nangyayari. Oh my golly, what kind of lawyer is this? Sa bagay kayo ni Claire Castro, para-pareho kayo ng utak. Pambihira kayo. Alam mo, kawawa itong maman to. Alam mo, sa totoo lang, ASEC Clavano, better shut up. Sa totoo lang, better shut up. Napapahiya ka Kahiya-hiya ka sa mga abogado. Maniwala ka sa akin, pag pinanood ng mga abogado to, pagtatawanan ka.
Oo. Hindi natin kailangan pa natin dalhin sa court dahil siya ang mag-a-attest. Yung judge naman po, wala naman dun eh. Hindi naman yan na-witness yung pag-serve ng warrant hanggang sa pagbasa ng Miranda rights at yung Ang tingin niya dun sa Article 59 Section 2, kailangan naka-standby yung judge. Oh my golly. Gago! Mga kababayan, in every arrest, every serving of warrant of arrest, hindi kailangan yung judge na andoon. No comment talaga ako sa iyo, bata. Bata, medyo ano ka. Matinding ako kasi bakit? Based on my experience, I will not elaborate kasi the case is under gumagalaw pa rin po. Okay? Pero alam ko ang maserba ng warrant of arrest. Hindi mo kailangan nandun ang judge sa tabi mo. Ang kailangan mo, pagka-aresto sa'yo, dalhin ka dun sa judge para doon ka mag-bail or doon ka bibigyan ng pagkakataong sumagot. Yun yung Article 59 Section 2. Pagkuha sa'yo, dadaling ka muna sa korte at pasasagutin ka. Bigyan ko kayo ng example. Ganun ang ginawa kay Tebes. 'Di ba? Nakita nyo, tandaan nyo, kinuha siya. Tapos anong kinuha sa kanya? Dinala ba siya ng Interpol sa Pilipinas? Kaya hindi nyo naiuwi si Tebes dahil sa katanga. Ayoko sabihin to pero sa pagiging incompetent nyo eh. Totoo. Kinuha si Tebes ng Interpol, hinuli siya. Nakita natin yun. All over the news yun eh. Tapos anong ginawa? Dinala siya sa court, hiningan siya ng panig, pinasagot siya, labanan ngayon ng legal ng court ng Timor-Leste at yung tayo, yung ano natin doon, naglalabanan sila doon. Bakit kailangan pa bla bla bla, ito na yung mga ebidensya, bla bla bla. Ayan na lahat. Oh. Naiuwi ba siya? Hindi. Bakit? Pinakinggan ng korte yung kanyang panig. Yun ang punto doon. Kasama ba yung korteng umaresto? Anak naman ng weteng Klabano. Klabano naman. Oh, tell me, Attorney Claire, kung hindi tama ito. Sige, tell me na fake news ito o hindi. Yan si Klabanong fake news. proper process ay nasunod. So, sa tingin ho natin, yung interpretation nito, yung competent judicial authority, ay kasama na din po dyan ang prosecutor. Yung complementarity principle po ay papasok pag unwilling or unable ang Pilipinas or kahit anong bansa na mag-prosecute dun sa same crime. Yun. So parang naging judge na rin yung SOJ. Papayag ba kayo ng ganon? Yun lang ang tanong. Hindi po yun ang aming gustong sabihin dito. Paluin mo yung puwet ni Klabano. Pagsabihan mo, wag kasi magdadaldal kung walang alam. Mantakin mo sabihin ng kanyang boss, hindi po yun ang aming ibig sabihin. Ano ibig mo sabihin doon? Ano pa bang ibig sabihin doon? Ang linaw-linaw na nun. Hindi po yun ang ibig sabihin namin doon. Mambira ka, oo. Yun po mga salitang ginamit lamang dahil sa sitwasyon ng pinag-uusapan. Ngunit wala ho. Ginamit lamang dahil sa sitwasyon pinag-uusapan. Ang sakit mo sa bangs, te. Ang hirap magpalusot, no? Ang hirap magpalusot. Ang hirap talaga ilusot yung mga problema nyong ganyan. Ang intensyon na sabihin kami po ay hukuman. Hindi po kami hukuman. Buti alam mo. Bakit yung tao mo hindi alam? Kawawa naman kayo. Ay, nako. Buti talaga alam mo yung mga tao mo. Ewan ko kung ayoko na lang sabihin tatanga-tanga pero ewan ko bakit ganun ang utak ng mga yun. Yusek Nick, ano po yung... Ito pa, isa pang ano to Isa pa sa kanilang tao to. Yusek din ng DOJ to Ito, in-interview mo pa kasi isa ka pa Oh. naging papel po ninyo? At Ano daw ba ang papel niya doon sa pag-aresto? Okay, ito tuloy natin na isa-serve yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. DOJ nandun ako at si Prosecutor General Dong Fadolion. Naging papel ng DOJ doon ay kami ang
kami ang naging competent authority, no, or competent judicial authority. Pareho sila ng tono ni Clavano. Pareho silang ginamit na words. Halatang nag-usap sila pero hindi nila tinanong doon sa kanyang sekretary. Or baka tinanong nila doon sa sekretary na yan ang isagot ninyo pero na-booking na mga legal mga lawyers na nagko-komento na hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede na kayo ang pinaka-legal authority doon. Upang saksihan ang buong pagpatupad ng warrant of I'm sure that that was meant in a figurative manner, ma'am. Sakit yun sa banks. Ang sakit yun sa banks, that's figurative lang. Figurative lang yun. Na nanghuli kayo ng tao, figurative lang yun. Ang sakit nyo naman sa banks, kuya. It's not meant literally. Hindi po yun ang aming gustong sabihin dito. Yun po mga salitang ginamit lamang dahil sa sitwasyon ng pinag-uusapan. Ngunit wala akong intensyon na sabihin kami po ay hukuman. Hindi po kami hukuman. The revised penal code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Kami ang naging competent authority, no, or competent judicial authority. Po, yun talaga yung naging Magkakaiba sila. Si Torres, sinasabi naman niya, ako, naniniwala ako, warrant of arrest siya. At ang competent na authority o yung judicial o nakakasakop nun, ICC. Ito naman, kami yun. Oh my gali. namin yung maging competent judicial authority. Parang kailangan yata nila ng group chat. Iyon! Gago! Yun ang pangdiin doon, kailangan nila ng group chat. Hindi sila nag-uusap-usap. Kaya nagkaganitong pangyayari na to. Kaya nagkakalokohan tayo